Hallelujah. Medyo umiinit na. Sino po nakakaranas na ng init? Wala na yung lamig po ba? Sa gabi na lang po yata. Pero ang presensya ng Panginoon ay hindi nawawala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, binabati kita at kasama kita ngayong umaga. Ano po ba? Sumagot po ba? Umiti po ba? Pakibati mo yung katabi mo. Lalo-lalo na po ngayon ang ating series is all about discovering love. Dapat, sino po yung pagpasok pa lang dito ay ginitian yung mga usher? Ayan, sino po dito? Yung pagpasok pa lang dito, masaya na. Nararamdaman mo kaagad yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? Nakaraang mensahe nga, Christians are known by love. Kilala tayo sa pamamagitan po ng mapagmahal. Nakikita sa ating mga ugali ay ang laging nakangiti at nakikita mo yung mapagmahal. Kaya purihin natin ang Panginoon. Sa ating pong series pa rin po sa pagpapatuloy po natin ang Discovering Love o pagtuklas sa pag-ibig. Ang ating pong verse ay makikita sa unang Korinto 13, 4 hanggang 7. Ang tao may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Grabe, no? Kaya ang tunay na pag-ibig siya ng action. Hindi lang po ito adjective na nagdi-describe sa pag-ibig, kundi ito po ay adverb kung saan isang action, ito po'y ginagawa po dapat. Kaya po, sa panahon po natin ngayon, nasa love era po tayo ngayon. Ano ba yung ang tao ay lagi naghahanap ng pagmamahal at ang tanong lagi, anong klaseng pagmamahal yung ating natatagpuan? Kaya we are discovering love. Kasi po, pag titingnan po natin ang ating paligid, ay talaga marami tayong makikita iba't ibang klase ng interpretasyon ng pag-ibig. Di po ba? Sino po dito yung nakakaano na po ng mensahe natin for almost a month na? Ito nga, March, pero ang ating series pa rin is all about love. Kasi napakalawak po. Pag tatanungin, pag ating sasaliksikin ang pag-ibig na tunay, ay talagang hindi po natin ma-confound o ma-count siya. Kasi po, napakalawak po nito. Kaya yun po yung dinidiscover po natin, yung tunay na pagmamahal. At laging tinatanong natin sa sarili natin o sa ating kapwa, ano bang klaseng pagmamahal ang dapat na meron tayo? Lalong-lalo na yung mga Kristiyano that we are known by love, tayo ba talaga ay nakakitaan ng tunay na pagmamahal? Ano po? Pag tinanong ko po kayo isa-isa, baka iba't ibang sagot natin. Sino po yung nakaranas dito ng Islam book? Ako lang yata. Yung edad ko, di ba, may mga tanong, what is love? What is your favorite color? Di ba, mga ganon? Parang ako lang yata may edad dito, Biro lang. Di ba, marami tayong mga interpretasyon patungkol po sa pagmamahal. At yun po ba, may pag-aaral po sa National Center of Fathering at pinapakita po dito nila kung paano ang kanilang mga tatay ay pinapakita yung kanilang pagmamahal sa anak. Sino po yung mga tatay dito? Pakitaas ang kamay. Sa pag-aaral po nila, 3 to 4% lang po ang nagsasabi ng I love you sa kanilang mga anak. Ibig sabihin sa 100 na tatay, 3 o 4 lang ang nagsasabi. Nakakalangkot. Ako po, pag-aalalahanin ko po, hindi ko po maalala kung ako pinasabihin ng tatay ko na I love you. Ano po? Parang awkward. Yung pagsasabi. Kaya may nagtanong, bakit hindi nyo sinasabi ng mga tatay yung I love you sa kanilang mga anak? Unang-una po, sa kanilang pagsisiyasat. Unang-una po, alam nila yun, bakit ko pa sasabihin? Mga tatay, alam na, understood yung tatay nila ko, anak ko sila, I love you na yun, I understood. At ang pangalawa po, lalaki ang ulo ng mga batang iyan. May spoiled lang yan pag sinabi ko, I love you sa kanila. Yan po, ganyan po sa pag-aaral nila, At ang pangatlo, hindi naman kami ganyan sa bahay, hindi kami sanay. Kasi hindi kami nasanay sa bahay na magsabi ng I love you sa anak namin At ang pang-apat po, huwag na baka hindi ko lang alam kung ano magiging reaksyon ng anak ko. Kaya minsan ayaw natin magsabi ng I love you sa anak natin kasi baka tawanan ka, di ba?
insultuhin ka, kaya ayaw mo na lang, baka hindi mo magustuhan yung reaksyon. Yan po yung mga dahilan ng mga tatay kung bakit ayaw nila yung magsabi po ng I love you sa kanilang mga anak. Kaya yung mga tatay, kaya mga nanay, kung katabi mga anak mo, sabihin mo, I love you, anak. Parang hindi nyo pa rin masabi. Huwag tayo sumama doon sa mga nagsiyasat na kukunti lang. Dito sa TBC, nagsasabi ng I love you mga magulang sa anak. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo yung anak mo, I love you, anak. Ha? Hindi, I layo mo, anak. Binibilisan nyo, bagalan nyo, I love you, anak. Hindi, I layo, anak. Kaya ang bilis, ang layo pala ng anak mo, lalo lumalayo. Sabi mo, I love you, anak. Ayan po. Kasi dapat po bilang tayo mga magulang, lalong-lalo na po, nasasabihin natin ang ating mga anak, it's a blessing. Amen? Pag blessing yan, dapat minamahal. Dapat sinasabihan, lalong-lalo na po sa mga tatay. Ako po talagang hindi po ako showy na gano'n pag sinasabihan. Pero lately, na ano ko po sa asawa ko, napakahalaga po talaga magsabi ng I love you sa anak. Kasi nga tayo bilang mga representative ng Diyos, magulang, dapat sinasabihan natin, kaya challenge ko po kayo, lalo mga magulang, nasabihan niyo po yung mga anak niyo na I love you. Kahit corny sa kanila, lalo ng mga ano bang mga kabataan po ngayon? Gen X, right? Tama ba ako? Anong henerasyon kayo? Gen Z. Kala ko vitamin C lang yan, meron na pala sa Gen. Gen Z, ibig sabihin, iba na talaga yung kanilang henerasyon. Pero ang pagmamahal ng Diyos, hindi nagbabago. Amen? Dapat hindi rin tayo nagbabago pagdating doon. At anumang henerasyon ang dumatay, ibig sabihin yung love of God, hindi nagbabago. Hindi ito nagbibigay na, ibang henerasyon, no. Ibig sabihin, pag nagbago na ba henerasyon, nagbago na rin ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kaya makikita po natin na huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na yun na sabihin natin ang ating mga anak. Bakit po ba? Kasi napakahalaga po yun sa mensahe ng Panginoon. Sino po naniniwala na confident kayo na mahal kayo ng Diyos? Pumalakpak na malakas yung mga confident na mahal ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Mahalaga po yan bilang tayo mananampalataya na ikaw ay nakasisiguro ka na ikaw ay mahal ng Diyos. Kasi pag hindi ka sigurado, ba't ka tayo nandito? Bakit ka susunod sa Panginoon kung alam mo hindi ka sigurado? Ano po ba kahulugan nito? Ano po ba ang ibig sabihin po nito bilang mananampalataya? Si Juan po ganito ang nangyari. Si Juan, confident siya na siya ay mahal ng Panginoon. Lagi niya sinasabi, ano po sa Juan 20 verse 2. Kaya tumakbo siya pamunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Doon tayo mag-point. Ano yung napansin nyo? Pwede namang sabihin na ilagay ni Juan yung kanyang pangalan. Si Juan, si Simon Pedro, Juan, si James, si Luke, di ba? Pero ang sinabi, tagasunod na mahal ni Jesus. Confident siya na lahat na sumusunod sa Kanya, lahat na sumasampalataya sa Panginoon ay mahal ng Diyos. Ganon ka-confident si John. Na, hindi, lahat ng tagasunod ni Jesus, mahal niya. Ganon po. At makikita rin po natin sa Juan 21:20. Nang lumingon si Pedro, nakita niya sumusunod sa kanila ang tagasunod na minamahal ni Jesus. He is confident, talagang sigurado ako, mahal ako ng Diyos. So bakit po mahalaga ito? Pag alam mo mahal ka ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka niya pababayaan. Amen? Hindi kanya ilalagay sa mga lugar na kung saan mako-compromise ka at mabibigyan ka ng mga bagay na ikalulugbok mo. Pag confident ka sa Panginoon, ibig sabihin, pag lumapit ka sa pananalangin, pag nagwo-worship ka, alam mo, pinapakinggan ka ng Panginoon. Amen? Alam mo na nakakalapit ka sa harapan ng Diyos kasi alam mo, mahal ka ng Diyos. Alam mo, confident ka na talagang sigurado ka na mahal ka ng Panginoon. Madalas tayo, mga Kristiyano, pag tayo nagkakaproblema, post sa Facebook, post sa mga social media, naghahanap ka ng mga kakampi. Once nakakampi mo ang Diyos, mahal ka ng Diyos, hindi mo na kailangan humingi ng kakampi. Amen? You are confident.
Kasi hindi mo na kailangan ng kakampi. Kakampi mo na ang pinakamakapangyarihan Diyos. No need na. Ang marami nakakalungkot. Pag tayo dumaan sa mga pagsubok, ipopost, tama ka sis, tama ka brother, yung ginawa mo tama, huwag ka nang humingi ng iba pang kakampi. Kay Lord ka, lumapit, manalangin ka, magsumbo ka, umiyak ka. Kasi si Lord, hindi na, confident ka, mahal ka ng Diyos eh. Anong nangyayari? Napapakita natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin. We are confident. Hindi na kailangan yung mga bagay para, tama ka brother, tama ka sister. Kasi mahal ka ng Diyos. Amen? Sino mga mahal ng Diyos dito? Amen. Bakit mahalaga po nun? Kasi po yan po ang ating mensahe. Ang ating po mensahe, ang tunay na pag-ibig ay nananatili sa Diyos o true love is abiding in God. Ang tunay na pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Bakit po? Kasi po, sa verse po natin sa unang 1:4-19, pakbasa po natin sabay-sabay. Iksi lang naman, in the count of 3. 1, 2, 3. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang umibig sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ano siya ang unang umibig sa atin? Ibig sabihin, sa kanya talaga ang nanggaling ang tunay na pag-ibig. Kahit hindi pa natin siya iniibig, inibig niya na tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen? Hindi maitatanggi yun. Sabi sa Roma, di ba? Tayo pinatawad nung tayo makasalanan, hindi nung ikay mabuti pa. Ibig sabihin, pinakita na ni Lord yung pag-ibig na yan. At ang tunay na pag-ibig yan, hindi mawawala sa Diyos. Na kahit ikaw hindi magbago, yung pag-ibig ng Diyos still remain. Na kahit ikaw magbago, patuloy, ang pag-ibig ng Diyos still remain. Hindi yan. Hindi mawawala sa kanya. Laging nakadikit yan. Di ba sabi, ang Diyos ay pag-ibig ay Diyos. Kaya dito makikita natin, yung pag-ibig na dapat ang mananampalataya, laging may vertical. Ano yung vertical? Sa Diyos. At horizontal, saan? Pagmamahal sa kapwa. Nakakita na po kayo ng ganyang beam? Ayan, nakita niyo po yan? Kung puro vertical yan, tingin nyo may tibay kaya? Di ba wala? Kaya may horizontal din, may vertical eh. Para magkaroon ng tibay. Ganyan po dapat may pag-ibig tayo. Nananatili yung pag-ibig na yan sa Panginoon. At pag tayo nananatili sa Panginoon, meron tayong tunay na pag-ibig. In last week nga po natin mensahe. Yung di ba, yung pag-ibig na maningas. Kung bakit kaya dapat kailangan magpatuloy tayo magmahal upang lalong dumingas yung pagmamahal natin. Di ba? Kapag yung sino po nagluluto sa kahoy? Di ba, na-explain ko last week yan? Kapag tinanggal mo yan ng gatong, anong mangyayari po? Mamamatay, di ba? Kaya patuloy po natin ginagato. Ganun po ang pag-ibig. Kailangan magpatuloy ito at kailangan tayong manatili sa Diyos upang manatili din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya pag tayo, karamihan dito, pag ang isang tao humiwalay, hindi na natili sa Diyos, ano nawawala? Yung pag-ibig unang-una sa Diyos at sa kapwa. At bumabalik na yung pag-ibig na makasarili. Kasi yung pag-ibig na Diyos, hindi makasarili yan. Kaya John 3:6, for God, He gave, pabigay lagi. Yung ating verse po kanina, di ba? Puro action, hindi makasarili lahat eh. Kaya yung mga katangian na tunay na aayawin, o aayaw ang mga tao sa mga ganong katangian. Bakit? Unselfish kasi yun. Mahihirapan ka para magmahal ka. Magsasakripisyo ka para ka magmahal. O bakit po ba na ang true love is abiding in God? Unang-una pong point, ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Kaya kung tayo nananatili ang tunay na pag-ibig sa Diyos dahil siya ang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Kaya wag mo nang hanapin kung saan-saan. Sabi mo sa katabi mo, wag mo hanapin sa iba. Sa Diyos lang. Kahit yung mga single. Sino mga single dito? Pakitaas ang kamay. Kilala ko yung mga single kayo. Magtaas kayo ng kamay. Pinapayuhan ko kayo. Bago kayo magmahal ng iba, o dito sa mundo, una nyo mahalin ng Diyos. Bakit? Kasi siya yung tunay na pinagmumulan lang ng tunay na pag-ibig. Yung mga nasa paligid yan, fake na pag-ibig yan.
pansamantala lang yan. Kaya marami po ang di ba? Marami ang namatay dahil sa pag-ibig. Too much love will kill you. May kanta pa yan, di ba? Dahil sa pag-ibig, marami ang nasirang pamilya. Pero pag tayo mayroong tunay na pag-ibig at nananatili ka sa Diyos, ibig sabihin, siya lang ang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Sa unang Juan 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Hindi kay Nino, hindi sa katabi mo, hindi galing sa akin, hindi galing kay idol, hindi galing kay K-pop, di ba? Hindi galing sa mga kilala natin mga idolo, kundi nanggagaling mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang pag-ibig na totoo ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Hindi galing sa atin dahil kung galing ito sa atin, makasarili ka. Tama? Sino nagmamahal dito ng kapwa mo? Minamahal mo siya dahil, meron kang iniintay na kapalit. Di ba? Minamahal kita. Kaya kita niligawan, mahal kita eh. Bakit? Kasi gusto ko mahawakan ng iyong kamay. Sino nakaka-relate? Kasi mahal kita, gusto ko kitang maakbayan. Gusto kitang so on and so forth. Diba? Hindi. Baka sarili yun eh. Kundi nagmamahal ka dahil may tunay kang pag-ibig sa Panginoon at walang panunumbat. Ganon din sa mga magulang. Mahal kita, hindi mo ba anak? 9 months kitang nilagay sa sinapupunan ko kung wala sa akin. Di ba? Ganon. Nakapagtrabaho na. Hindi ka nakapagtrabaho, kundi sa pamamagitan ko, ako nagpaaral sa'yo. May panunumbat. Pero ang tunay na pag-ibig, ibig sabihin, walang hinihintay na kapalit. Kaya nga, mahalin mo kaaway mo. Hirap nun, ha? Kasi ano yung intayin mo doon? Diba? Pero dahil sa pagmamahal. At ang sinasabi ito, anak ng Diyos, kailangan, maging anak ka ng Diyos upang yung pag-ibig na yan ay tunay na maranasan natin na galing sa Diyos. Bakit po kaya? Kasi yung pagiging anak ng Diyos, ibig sabihin, kinukuha mo yung nature o likas na pagmamahal ng Diyos. Kaya dito, di ba, may mga anak dito, ang ganda ng mukha mo, saan ka mana? Sa mami ko, nakakita mo naman ng mami ko, ang ganda, no? Matangtangos lang ilang mo. Sa daddy ko yan, nakuha ko yan. Di ba? Nakuha niya? Pag anak ka ng Diyos, ano yung nature ng Diyos na kukuha mo yun? At ang nature na mapagmahal, dapat meron ka. Kasi nga, tatay natin siya. Amen? Kaya nga pinasabi dito ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala. Alam niyo po ba, na kailangan natin maisilang sa nature ng Diyos o likas ng Diyos, hindi kaya natin magmahal ng tunay. Bakit? Yung mga mahal na hindi ka mahal-mahal, mamahalin mo, hirap nun eh. Pero ginawa ng Diyos, amen. Bakit si Jesus kaaway nga tayo ng Panginoon ng Diyos, amen. Then, naging anak tayo, ibig sabihin, dahil sa nature ng pag-ibig ng Diyos, nagawa yon. Kaya kaya natin gawin yon sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na nagmumula sa Kanya. Kaya wala tayong, Pastor, hindi ko pwedeng magmahal, ang hirap. Oo nga, kasi nga, ang ginagamit mong pagmamahal, yung sa'yo, yung makasarili. Gamitin mo yung pag-ibig ng Diyos, period. Amen? Ganun po yun. Naalala ko po, kami po mag-asawa, umabot na po kami yung 25 years anniversary. Silver ba yun? Silver, tama, no? 25 years. Kung wala po yung pag-ibig ng Diyos sa amin, baka po hiwalay na kami. Baka isa sa amin patay na. Sa galit. Di ba yung mga ganon? Kasi pag mag-aaway, papatayin kita. Huwag kang pakikita sa akin. Pero dahil may pag-ibig ng Diyos, sabi ko, lagi may extra. The extra rice, hindi extra na pag-ibig ng Diyos. Kasi ginagamit mo yung pag-ibig ng Diyos. Kung pag-ibig mo, gagamitin mo, tapos na. Di ba? Sino po may mga mag-asawa dito? Di ba? Pag hindi nyo ginamit ang pag-ibig ng Diyos, baka lagi na lang, hindi tahanan ng mangyari. Ay, sabungan yun eh. Bakit? Lagi maingay. Tahanan pala yun. Di ba yung mga ganon? Kasi nga yung pag-ibig ng Diyos. At sabi dito, kumikilala sa Diyos. Ano ba? Kasi minsan tayo pag kumikilala, ang babaw eh. Alam ko may Panginoon. Alam ko si Jesus namatay, ang Diyos Ama, forgive this yan. Ano yan? Biyaya, laging nandyan. Alam niyo po ba sa pinakamalalim sa English na ito po daw yung
close dapat sa Panginoon. Ang kumikilala, ibig sabihin, close kayo sa Diyos. Hindi mo lang siya naalaman na makapangyarihan, mabait, puno ng pag-ibig, kundi dapat close kayo. Yun ang tamang term ng kumikilala. Dapat close kayo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, close ka ba kay Lord? O ba't parang sumimangot? Mukhang hindi ba? Ano? Kasi yun ang tunay na pagkakilala, yung may relasyon na malalim sa Panginoon. Kasi, nakakalungkot. We are called to be Christian, pero pag sinabing relasyon, medyo diyan tayo nagkakaproblema. Tama? Kasi nga, hindi ganun tayo ka-close. Ang gusto lang natin, maligtas, pero yung mga bagay na gusto ipagawa sa atin ng Panginoon, lalo yung magmahal, medyo mamimili tayo dyan. So, ito lang gusto ko kasi nagbibigay sa akin yan. Ito, hindi pwede yan. Mga ganon, kaaway ko yan, hindi pwede yan. No. Dapat yung pagiging close mo sa Panginoon, ito yung pagkakaroon ng tunay na pag-ibig sa Panginoon. Bakit? Dahil meron tayong pagkakilanlan o nature ng Diyos. Ano po sinasabi sa unang Juan 4:8? Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yung identity natin ay nakatutok doon saan? Sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya pag sinabi mo, you are Christian, ikaw ay anak ng Diyos, tagasunod ng Panginoon, at hindi ka nagmamahal, may problema. Bakit? Kasi yan yung nature natin, identity. Yung nature natin na makasarili, wala na yon. Sino na yung binago ng Panginoon dito? Ipinanganak na muli, pakitaas ng kamay. Ibig sabihin, iba na yung nature mo, tama? Yung nature mo dati na hindi ka marunong magmahal, binago na yun yung nature ni Lord. Kaya yung identity mo bilang a Christian, ito yung identity na meron ka na magmahal ka ng kapwa mo, na tunay na pag-ibig. Hindi mo kayang magmahal ng kaaway unless hindi ka magmamahal o close sa Panginoon. Kasi yung gagamitin mo yung makasarili, hindi pwede ko mahalin yan. Toxic people yan. Hindi ko pwede mahalin yan. Ang hirap na mahalin yan. Ang dami sinasabi sa akin eh. Pero ang pinaka-point dito, huwag mong gamitin yung pagkakilalan mo noon, yung identity mo noon. Ang gamitin mo yung identity mo ngayon na galing sa Diyos. Tama? Kasi iba ka na eh. Tingnan mo katabi mo, ibang-iba na, di ba? Binago ko na kasi ng Diyos yan eh. At sa pamamagitan nyo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya bakit sabi natin, kung may nature na tayo ng Diyos, bakit kailangan pa natin masanay magmahal? May nature na tayo, tama, galing sa Diyos eh. Bakit? Para nga masanay tayo. Diba? Sino po dito nagkaroon ng anak? Di ba pag may anak ka, maglalakad dyan, tama? Magugulat na lang kayo, yung anak ko nasa pader na, gaganon-ganon na, oh. At ilang buwan na, naglalakad na yan. Bakit kaya? Kasi nature, talaga nilang maglakad. At yun ay kailangan masanay. Di ba? Kaya may mga walker eh. At bilang isang Kristiyano, bilang mga anak at nagsunod ni Jesus o ng Panginoon, nature natin ang magmahal. Nature natin, kailangan na makita to sa atin. Kasi yun ang identity natin, yung pagkakilalan natin. At yun sa pamamagitan ng Espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Kaya madalas tayong failure magmahal. Bakit po? Pinipilit natin gawin yung sa sarili nating kakayahan. Tama. Kaya na nangyari, failure. Hindi ko kayang mahalin yan. Talaga. Dapat si Lord, yung identity mo bilang kay Lord, dun dapat ang ginagamit mo. Mahalin mo kaaway mo, hirap nun ha. Kaaway nga eh. Lalo na yung mga anak, di ba? Lagi pinagagalitan ng magulang. Diba? Si mami, si daddy, KJ. Ano? Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko lang naman maranasan ang tunay ng pagmamahal. Kaso nga, kasi nga yung identity mo, pinipilit mong kinukuha sa mundo. Kaya ang nangyayari, maling pagmamahal. Ba't kaya nangyari? Ano mo, nakakalungkot? Sa pag-aaral po ngayon, ang pinakamababang edad ng pagbubuntis ng early pregnancy, 10 years old. Kakabahala, ano? 10 years old. Pag tinanong mo, bakit nabuntis ka? Kasi mahal ko siya eh. Pag nagutom na, wala na makain, mahal na lahat ang bilihin. At pag naghiwalay na, sinisisi si Lord. Bakit, akala ko ba? Ganito ang nangyari sa buhay ko. Bakit? Disobedient eh. Bakit? Ang disobedient po, masaya ngayon, iyak later. Tama?
Masaya ka ngayon, pero pag nandiyan na buntis na, may anak na, iiyak, wala na kami makain. Pero ang obedient, hirap ngayon, tawa later. Kasi nga, maghihirap ka man niya, pero pagdating ng future, okay lang, bakit? May future ako dahil sumunod ako sa Diyos, sumunod ako sa magulang ko. Yon ang tunay na pagmamahal. Kasi yun ang identity mo. Yung pagmamahal na galing sa Panginoon. Sa Panginoong Yesus na ipakita ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Pag nakikita niyo yung nasa labas, ano yung nakikita niyo? Yung mga nature, yung mga ano na yan. Ano naalala niyo? Pinapakita dyan yung kadakilaan, kapangyarihan, at karunungan ng Diyos. Amen? Ano po sinasabi sa unang Juan 4:9? Ipinakita ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero dahil kay Jesus, nakita natin, naramdaman natin yung tunay na pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Tama? Dahil sa ating Panginoong Kristo, dahil sa Diyos Ama, binigay niya kanyang bugtong na anak para maipakita sa mundo yung tunay na dakila ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang pag-ibig nanggagaling sa Diyos Ama, yung tunay na pag-ibig. Sino para tayo ay bigyan ng kaligtasan, pag-asa ng Diyos? Di ba? Sumail tayong lahat eh. Nagre-rebelde tayo sa lahat sa Panginoon eh. Sino dito hindi? Minsan tinatakasan mo pa. Di ba? Minsan ayaw pa nga magsimba eh. Wala dito sa TV show, lahat dito nagsisimba. Amen? Lahat dito masunurin. Di ba? Oh. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanyang anak, tayo po ay naramdaman natin na ipakita ng Diyos Ama. Kasi po tayo, hiwalay po tayo sa ating Diyos Ama sa pamamagitan dahil sa ating mga kasalanan. Namuhay tayo na may galit at puot sa atin. Ano, tayo hindi pa tayo mananampalataya, hindi tayo tumatanggap sa Panginoon. Punong-puno tayo ng bitterness. Kahit ang ulam mo ay masasarap, pero ang parang inuulam mo, kape. Bakit? Bitter na bitter. Hindi mo kami na-inform, ang palaya pala ulam nyo. Bakit? Kasi punong-puno tayo ng galit, punong-puno tayo ng puot. Pero nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na sobrang ganda at puno ng pagmamahal. Amen? Kaya gusto nyo ba yung buhay na walang hanggan, ganito tayo? Ayaw natin, di ba? Mainit. Nag-iintay kay pastor, magsalita, ang tagal. Diba? Yung mga ganon. Tapos yung nagugutom, gusto niyo yung buhay, ganung walang hanggan na buhay? Ang ibinibigay ng buhay na walang hanggan, walang paghihirap galing sa Panginoon. Sino po may gustong ganon? Di ba tayo lahat ganon? May pahinga, wala nang init, wala na. Wala nang paghihirap. Sabi nga doon, spiritual body tayo eh. Hindi na kailangan ng pagandahan doon. Bakit? Lahat doon maganda, perfect na. Sabi nga doon di ba sa Bible verse nga din, na pag tayo humarap sa Panginoon, kung ano ang Panginoon, magiging ganun na rin tayo sa paghuhukom. Magiging sinless na tayo. Wala nang kasalanan. Wala nang paghihirap. Kasi ang kasalanan po, yan po, nagpahiwalay sa atin at yan po nanggaling sa alin? Yung puot ng Diyos Ama. Ito po maganda dito. Sa unang Juan 4:10, sabi dito, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin. Bigyan po natin ng highlights yung akuin. Okay? Ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Pag sinabi, inako ng Panginoong Jesus yung ating kasalanan, yung para tayo maligtas, yung paghihirap dun sa cross, nung siya hinagupit, tayo pinagaling, tayo pinalaya sa mga anak ng sumpa. Minsan nakakalimutan natin yung pinakamatindi. Ano po yung inako ng Panginoong Jesus? Galit at puot ng Diyos Ama. Yun ang unang inako ni Jesus. Galit na galit ang Diyos sa Ama dahil sa kasalanan ng ginagawa ng tao, yung puot. Ano po ba kahulugan ng puot na ito sa Nahum 1:6? Sino ang makatatagal sa matinding galit ng Panginoon? Kapag siya'y nagalit, para siyang bumubuga ng apoy at ang mga bato'y nabibiyak sa harap niya. Grabe ang puot at galit ng Panginoon. In the book of Revelation, sinasabi rin po, ang mga hari, ang mga noble person, sabing ganon,
tabunan mo na lang ako, mountain, kuweba, tabunan nyo na lang ako para hindi ko maranasan ang puot at galit ng Panginoon. Yun ang inako ng Diyos. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kung naiintindihan natin, hindi mo babaliwalain yung pag-ibig ng Diyos eh. Bakit? Yung puot at galit ng Diyos Ama, yun ang kinuha niya. Dapat tayong lahat wala na. Dapat tayong lahat mapaparusahan dahil galit at puot ang Diyos sa atin lahat. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, anong nangyari? Na dati tayong kaaway naging kaibigan. Ano po sabi sa Roma 5:10-11? At dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ng kanyang anak. Dating kaaway, naging kaibigan. Dating puot sa kanya mga kaaway na palitan ng pag-ibig at naging kaibigan tayo ng Diyos Ama at naging anak pa. Kaya kung maintindihan po natin yung puot at galit ng Diyos, yung pag-ibig niya, hindi mo babaliwalain. Ang nakakalungkot, maraming tao binabaliwala ang pag-ibig ng Diyos. Akala nila, niligtas ako ni Jesus. Okay yun. Kapag ligtas ko siya. Pero hindi natin nauunawaan ng gusto. Ang unang inako niya, yung galit at puot ng Diyos Ama. Na dapat, sabi nga dito, bumubuga ng apoy. Bumibiyak ang batong matigas. Sa galit, ibig sabihin, kaya kang tunawin ng Diyos Ama pag ikay galit na galit sa iyo ang Diyos. At yun sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Pero dahil sa ating Panginoong Yesus, sabi, naging kaibigan niya at ngayon meron na tayo magandang relasyon sa Diyos. Meron na tayong magandang relasyon sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya. Tiyak na ililigtas siya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang yan, nagagalak tayo. Sino po dito yung nagagalak na? Ay, ba't malulungkot nyo? Dapat nagagalak ka na. Bakit? Dahil anak ka ng Diyos, kaibigin ka na ng Diyos Ama. Amen? Kaya pag Kristiyano ka, dapat lagi ka nakatawa. Lagi ko po sinasabi sa inyo yan, walang makapag-aalis na kagalakan dahil sa kaligtasan ibinigay ng Diyos ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat. Kaya hindi nyo napapansin ng mga Kristiyano kahit walang pera, nakangiti. Ama? Pag tayong hindi tayo namamalayan na wala tayong pera, kasi bakit? Lagi tayong masaya. Pero yung mga taong makamundo di ba? Kahit may pera, para mukhang kabayo Ang haba ng mukha, hindi makatawa, hindi makangiti. Pero ang mga anak ng Diyos, lagi napupuno ng kagalakan. Amen? At ang maganda rito, sabi nga din sa Bible, ang kagalakang ito hindi katulad ng nanggagaling sa mundo. Panandalian lang. Ang kagalakan nanggagaling sa Panginoon, eternal, panghabang buhay. Kaya tayo mga Kristiyano, napagkakamalan tayo may ganun Bakit? Si Pastor Elmer, wala nang pera, may problema, nakangiti pa. Parang ang saya-saya. Bakit? Kasi napuno tayo ng kaligayahan, kagalakan dahil sa ating Panginoon. Dahil yung galit at puot ng Diyos Ama na wala sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kung nararamdaman mo na hindi mo kaya magmahal, lumapit ka sa Diyos. Kasi siya nga yung pinanggagalingan Hindi ko kayang magmahal, lumapit ka sa Diyos. Kasi unang-una nga, kung galit ka sa kapwa mo, yan ang unang inako ng Diyos. Ng ating Panginoong Jesus, yung galit at puot, at ba't tayo magagalit? Kailangan nakikitaan tayo ng pagmamahal. Ako po, marami na po ako, mayroon ko isang tao talagang hirap patawarin. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi ko lang siya pinatawad. Pumupunta pa ako sa bahay niya. Yun ang tunay ng pagmamahal. Bakit? Mahirap. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos nagawa ko. Totoo lang, hindi ko talaga kayang gawin. Baka isumpa ko pa siya. Sige, mamatay ka sana. Magkasakit ka sana marami. Hindi ganun Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos, iba. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, nagbibigay kagalakan sa atin, maging doon sa tao na inakaayawan natin. Na sinasabi natin, toxic people. Alam niyo ba, minsan may nakausap ako na isang Pastor, bakit ganun? Kung sinong ayaw kong makasama sa buhay, o makatrabaho, mga toxic people, yung pa yung nakakasama ko. Sino nakaka-relate? Di ba? Pastor, Panginoon naman, kung may bibigay ka sa akin naman na tao, yung hindi disciple, yung medyo kayang-kaya na, hindi ang tigas ng mukha. Kahit anong bigay ko yata, parang ayaw
Yung mga anak, di ba, mga magulang, yung nagsasabi pa sana anak, hindi ka na lumaki. Nung bata, ang cute-cute mo eh. Ngayon, pa-cute. Ganon tayo, di ba? Pero hindi nyo alam. Kaya sinasabi ko, bakit ginagawa ni Lord yung mga bagay na yan? Para matuto tayong magmahal. Amen? May mga isang tao, sabi niya, nanalangin sa Panginoon, sabi niya, Lord, bigyan mo ako na nag-uumapaw na pagmamahal galing sa iyo. At sabi niya, Lord, gusto kong maramdaman ito, maranasan. Bakit kinabukasan may kaaway? Lord, sino ba sabi ko sa iyo, punuin mo ako ng pagmamahal. Kaya nga, mahalin mo yung kaaway mo. Di ba? Nakuha niya? Ibinibigay sa atin yung mga taong yun, hindi para pahirapan tayo, kundi ginagamit ni Lord yun para mabago tayo at magmahal tayo ng ating kapwa. Amen? Ganun. Hindi nagbigay si Lord. Alam mo, lahat ng binibigay ni Lord sa atin, it's all about His love. Konektado lagi yun sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi, mahal ako ni Lord, bakit ako nagkakaroon ng problema, ng mga pagsubok? Di ba sabi nga sa verse, dinidisiplina niya ang kanya mga anak. Kaya nga mga magulang, mga anak, pag kayo hindi na dinidisiplina ninyong magulang, mag-isip kayo, baka hindi na kayo mahal na magulang nyo. Kasi kaya nga kayo sinasaway, dinidisiplina eh. Di ba? Kasi nga dahil mahal tayo ng ating Panginoon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, mapakita natin ang pagmamahal at ang pagmamahal nito dapat ipinapakita sa ating kapwa. Ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Hindi sinasarili yan. Diba last week na natin, yung pagmamahal ng Diyos, pabuhos. Ibig sabihin, pabuhos na yan, mag-umapaw sa'yo. Itong pag-apaw na ito, maibahagi mo at makita yan sa kapwa mo. Hindi mo sinabi ni Lord, ang aking pagmamahal ay patiki-tiki. Hindi mag-o-overflow yun. Kaya nga sinabi ni Lord, ibinuhos. Pag binuhos, alin? May pag-apaw. Yung pag-apaw na yon dapat ipinapakita o nakikita sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Ano sabi sa unang Juan 4:11? Mga minamahal, kung ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Minsan tayo, no? Pag nasa baba, wala na tayong paki. Dire-diretso, sino ka? Uyo, wala nang pansinan. Baka yung pagpasok dito, may aso, inaabot. Walang paki, no? Ang sabi ito, ipakita mo. Ako, pagtatawanan ako ng anak ko minsan eh. Bakit? Pag kami po, badaan po sa village dyan, may tatawa, may pare, gano'n. Papa, gano'n din ako. Kahit di ko kilala, sabi ng anak ko, kilala mo yan, Daddy? Hindi. Ba't kinawayan mo? Kinawayan ako eh. Ginitian ako. Sabi mo gano'n. Bakit? Balay mo yung ngiti ko, magbigay ng encouragement. Amen? Alam yung pagmamahal na binibigay nga sa pag-aaral sa mga tata, yung pagmamahal, ba't kailangan namin sabi na I love you? Nagbibigay encouragement sa mga anak. Nagbibigay ng self-esteem yun. Nagbibigay pa yon na pinapakita mo na may halaga siya sa buhay mo. Kaya napakahalaga na pagsasabi na I love you sa mga anak. Minsan yung mga anak, hindi mo na kailangan ibigyan ng maraming magagandang bagay. Maramdaman na nila at masabi ng mga magulang na I love you, sapat yun. Dahil naranasan nila yung tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Amen? Ganun. Minsan, binubusog natin sa mga mararangyang bagay, pero hindi natin namamalayan. Yung pa yung nagpapalalim ng paglayo. Kaya nga ang labi, I love you, nak. Ang bilis hindi masabi ng mabagal, I love you, anak. I love you, nak. Kaya ang layo ng anak. Kaya dapat ipakita natin yun sa pamamagitan na alam mo na secure ka sa pagmamahal ng Panginoon. Kaya pag alam mo mahal ka ng Diyos, secure ka, okay, bahagi mo yung pagmamahal na yan sa kapwa mo. At yan, inuutos sa'yo. Hindi dahil, pastor, kasi gusto ko magmahal ngayon, feel ko ngayon, good vibes. Kaya magmamahal ako. Kapag may problema ako, pastor, mahirap magmahal. Down ako eh. Pero hindi naman sinabi rito. Ang sinabi, inuutusan tayo. Sabi dito, nararapat lang. Sabihin, ito ang nakakabuti. Sino dito gusto ang mabuting bagay? Di ba tayong lahat? Ang magmahal ng kapwa, mabuti, gawin mo. Kasi yun ang ginawa ng Diyos eh. Kung hindi tayo, yun ang mabuting ginawa ng Diyos eh, wala na tayo dito. Isa na tayo mga disappear, mga sumalangit nawa. No? Yun ang mangyayari. Pero hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat magmahal tayo ng kapwa dahil nagpapakita ito ng pag-ibig ng Diyos. Sa unang 1:4-12, 4:12, wala pang tao nakakakita sa Diyos. Ngunit kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sumasa atin at lubos na tatupad ng kanyang pag-ibig sa atin.
Alam niyo po sa pag-aaral, marami pong napuntang mga Christian o non-Christian to Christian sa isang iglesia hindi dahil magaling yung nagsama sa kanila sa Bible. Hindi katulad na magaling sa Bible, napahanga. Hindi. Maraming napunta na tao sa simbahan ng mga Kristiyano dahil naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos sa nagdagdala sa kanila. Yun ang nagpabigay sa kanila na, mahal pala ako ng Diyos. May halaga pala ako sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag tayo ibahagi mo yung good news, hindi mo na kailangan magkabisado. Okay po, may alam tayo sa Bible, pero para sabihin mo, hindi ba ako pwede mag-share ng gospel? Bakit? Hindi ko pa kabisado ang cover to cover ng Bible. No. Maramdaman lang sa'yo yung tunay na pagmamahal ng Diyos, na mahalaga sila sa Diyos, mahal sila ng Diyos, sapat na yun upang dalhin sila sa Panginoon. Diba? Tayo sa sarili natin kakayahan, kundi sa pamamagitan na may Diyos sa atin, kaya sumasa atin. Kapag tayo nagmamahal, napapakita natin na ang Diyos ay nasa atin. Kaya hindi mo na kailangan makita si Jesus, yung parang sa January 8, yung mga kailangan pa makita yung mga yan para sabihin na may Diyos. Hindi. Pag nagmahal ka ng kapwa mo, para mo na ipakita ang Diyos sa buhay. Amen? Yun! Hindi mo na kailangan ko muna maging theologian, kailangan ko na maging pastor para makita mo sa akin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi. Kailangan mo lang maipakita sa kapwa mo yung pagmamahal. Hindi mo napapansin, pag tayo nagmamahal ng kapwa, ibang tingin sa atin ng atin nasa paligid. Sabi, hindi ko na maalala, may nagsabi nun, sabi, talagang buhay ang Diyos sa'yo. Sarap sabihan ng ganun no? Hindi yung naalala ko, pag nakikita niya asawa niya, parang patay si Jesus sa'yo. Bakit? Lagi nakasimangot, puno ng problemado Di maramdaman yung pag-ibig Pero pag ang isang tao laging may pag-asa, laging nakangiti at punong-puno ng kagalakan, sasabihin sa'yo, talagang buhay ang Diyos sa'yo. Amen? Kasi yung pag-ibig ng Diyos nandun Kaya ni-encourage ko po kayong lahat. Na hindi ko naman sabi, huwag kayong magbasa ng salita ng Diyos, kundi magmahal tayo ng kapwa natin. Mararamdaman nyo, ay, talagang nasa iyo si Lord. I'm so blessed. No, ang sarap sabihan ng ganun. Hindi yung, ay, parang patay sa iyo si Jesus. Hindi ko maramdaman. Hindi, dapat nakikita tayo masaya sa paglabas natin sa church, kapag tayo nagbabatian sa pagsalubong. Nakakaya, minsan, minsan, nakapansin ako, bumababayan, dire-diretso. Walang kakilala, pero ka-churchmate. Meron ako, ito nakakalungkot. Isang pastor po, dati po sa school ng anak ko. Nagpunta po siya sa ito pong pastor na to, iba to May degree holder to, gumagawa po to ng mga libro. Kaya pa nagsisermon to, ang sermon niya, paabot siya sa kanya na-attain sa buhay niya. Minsan napunta ng mall. May nakasalubong sa binati, Pastor, kamusta na kayo? Tinignan, sino ka? Taga saan ka? Pastor, kasama mo ako sa church, hindi mo ako kilala. Churchmate pala niya, hindi niya kilala. Akalangkot, no? Kaya minsan pag ako kayo ay nakita ko, hindi ko napansin, kalabitin niyo ko. Kung hindi niyo ako nakuha sa kalabit, tadyakan niyo ko para makita ko makita ko kayo. Minsan kasi hindi ko pag-focus mo sa pagdadala, hindi ko makaano sa mga tao na nasa paligid sa akin Kaya pasensya na po kayo. Pero pag ibang tao nga, pinapansin ko, kayo pa kaya. Amen? Mahal na mahal natin ang isa't isa Kaya nga dapat makita yon. Bakit? Bagay po sa Gawa 2:42, yung mga sinaunang mga mananampalataya. Ito po sabi, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol sa pagtitipon bilang magkakapatid sa paghahati ng tinapay, paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Masigasig, masipag, everyday po ito. Ibig sabihin, pag tayo pa'y umaatin ng church, nagmamahal po tayo sa ating kapwa. Ay, namiss ko dapat sa susunod magkita kami. Tama? Mga umaatin ng temple group, pag hindi ka umaatin, nagmamatas ka, bahala na kayo na lang umatin. Pero pag umaatin ka, nagpapakita ka ng pagmamahal sa kapwa mo. Sa pananalangin, di ba? Nananalangin ka sa kapatid mo, sa kapwa mo, sa bayan mo. Saan pa? Sa mga leader at sa buong mundo. Hindi pinapakita mo yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Kaya yung ginagawa natin, pananalangin, temple group, pagsisimba, at mga gawain ng church, yun po yung pagpapakita ng pag-ibig natin, hindi lamang sa ating Diyos, kundi sa ating kapwa. Kaya pag hindi po tayo nag-church, medyo tayo noon. Di ba? Kaya lagi ko kayo ina-encourage Kasi utos ng Diyos yun.
Kung sa akin lang, okay lang, baliwalain nyo. Hindi. Gusto ng Diyos yan. Naalala ko si Pastor. May comedy din si Pastor Mike. Sabi niya, parang ayoko mag-sermon. Hindi pa ako pastor nun sabi, parang hindi ko kaya mag-sermon, parang tinatamad ako. Sabi ni Lord, sino magsa-sermon? Ikaw lang pastor doon. Di ba? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon at ni Pastor Mike sa kanya na dito sa TBC, ginawa pa rin yung kahit siya may nararamdaman. Ako po, tumatayo ako dito, hindi po ako napipilitan. Minsan hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko. Pero isa lang ay pababatid ko sa inyo, mahal ko kayo dahil mahal ko ang Diyos. Amen? Kahit tinutulugan nyo ako, okay lang. Biro lang po. Minsan nagmamadali kayo. Minsan, tagal ni Pastor. Okay ba na? Okay lang po yun. Bakit? Dahil mahal ko kayo. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, walang sukatan. Amen? Walang sukatan. Amen? Nagmamahal sa kapwa ay nagpapakita na wala na tayo sa kaparusahan. Ibig sabihin, pag tayo pala nagmahal ng ating kapwa, wala na tayo doon sa parusa. Bakit po? Anong sabi po sa unang 1:13 hanggang 14? Kaya huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung galit sa inyo ang makamundo. Ito alam natin, inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Pag hindi po pala tayo nagmamahal ng ating kapwa, nandun pa rin tayo sa kaparusahan. Bakit po? Diba sabi ng Panginoon, pag hindi ka nagmahal, nagpatawad, hindi rin kita patatawarin. Sabi ng Diyos. Pag hindi ka pinatawad ng Diyos, ibig sabihin, nadong ka pa rin sa kamatayan. Kaya nga, Christian, mga followers of Christ are known to be loving person. Mapagmahal tayo. Hindi ko po sinasabi, paano nga sabi dito huwag kayo magtaka mga kapatid, ang mundo ay galit sa iyo. Bakit? Kasi minamahal mo yung kaaway mo. Minamahal mo yung toxic people. Minamahal mo yung mga bagay hindi ka mahal-mahal pero ginagawa mo. Yan ang iba sa mundo ang mundo kasi mahalin mo lang yung gusto mo. Kaaway mo, isumpa mo. Kaya ang galit nga sa atin Bakit? Ibang-iba yung pagmamahal na galing sa Diyos. Kaya magagalit, hindi nyo napapansin yung mga kaibigan nyo. Ibang-iba na, iba ka na, parang ako noon, naalala ko Naku po, tumigil na sa bisyo Isang barkada ko sabi, Padre Damaso, anong nangyari sa'yo? Mga ganon, nabago daw ako. Hindi, sabi ko, alam niyo, talagang pag ang isang bagay ay makamundo, lumilipat ka dun saan? Sa buhay na wala hanggan, talagang aayawan ka talaga ng mundo. Huwag po kayo magtaka. Aayawan kayo, marami kang magiging kaaway. Ayun po ang katotohanan. Ang mahalaga, kaibigan tayo ng Diyos. Yun ang mas mahalaga. Amen? Sabi nga sa Bible, maging kaaway mo ng buong mundo, pero ang kakampi mo si Lord, okay lang. Dahil at the end of the day, si Lord pa rin ang magwawagi. Amen? Amen? Ang pag-ibig pa rin ng Diyos ang magwawali. At hindi po tayo mawawalan ng tunay na pag-ibig. Uli na po ito. Alam niyo po, kung gusto natin maranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos, at yun ay nasa pangalan ng Panginoon, ng Diyos Ama, ng ating Panginoon sa Kristo. Huwag kayong umalis. Manatili kayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng close o madikit sa ating Panginoon. Kung kayo may problema, lalo kayong dumikit. Kung meron kayong kaaway, lalo kayong dumikit. Kung meron kayong mga bagay na naguguluhan kayo, ninyo maintindihan, lalo kayong dumikit sa Panginoon. Bakit? Kung confident ka, mahal ka ng Diyos, hindi ka aalis sa Panginoon. Amen? Sino dito confident na mag-i-stay ako kay Lord? Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay napupuno ng kagalakan. Sa mundong ito, Panginoon, iba yung binabato, iba yung pinapakita ng pagmamahal. Hatred, bitterness. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa inyo. Sino ba kami para kaawaan mo? Sino ba kami para maramdaman namin yung tunay na pag-ibig, Panginoon? At yun nananatili yan sa inyong pangalan at hindi na mabubura kahit kailan. Na kahit kami man ay magbago, kahit kami tumalikod sa inyo, pero Lord, mag-i-stay yung dakilang pag-ibig na yan sa inyong pangalan. Lord, sa oras na ito, Panginoon, alam niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Alam niyo po yung paghihirap at pagtitiis namin dahil gusto namin sumunod sa inyo. Gusto namin, Panginoon, na mapangiti ka namin.
Pero Lord, dahil kami po ay may limitasyon lamang, kami po, Panginoon, may mga kahinaan. Pero Lord, sinabi niyo nga po, kami nagtatagumpay dahil sa aming Panginoon sa Kristo. Sa oras na ito, Panginoon, ilagay niyo po sa puso namin yung confident na mahal mo kami. Na hindi nagmamaliw yung pag-ibig niyo sa amin. At laging nasa isip niyo kung ano yung makakabuti sa amin. Yung magbibigay sa amin, Lord God, ng kaluwalhatian para sa iyong pangalan. Ito yung tunay na pagmamahal. Huwag naming hanapin sa mundo o karangyaan o yaman ng mundong ito yung kaligayahan, kundi sa inyo lamang, Panginoon. Lord, lilipas ang lahat ng ito, maging buong mundong ito. Pero mananatili magpakailanman ang tunay na pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Lord, di kami bibitiw sa inyo. Kung kami ngayon ay nasa struggle, Lord, hindi kami bibitiw. Lalo kaming kakapit tuko sa inyo. Kung ngayon, Panginoon, ay parang pinanghihinaan kami ng pananampalataya, Lord, ang pag-ibig mo sapat na para kami lumakas. Lord, ang pag-ibig mo magiging dahilan kung paano kami hindi susuko. Magkakaroon kami ng pag-asa sa inyo, Panginoon. Ano mang bagay sa paligid namin, walang pag-asa, pero Lord, kami ay pag-asa sapagkat ang pag-ibig nyo ay nasa amin. Nararanasan namin yung tunay na pag-ibig, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami na manatili sa inyo, na huwag bumitiw sa inyo, nakaangkla ang aming pag-asa sa kaligtasan na ginawa ng aming Panginoon Kristo. Yung identity namin hindi sa mundo kundi sa inyo. Yung pagmamahal namin hindi gagamitin namin kundi yung pagmamahal na galing sa inyo. Sapagkat ang aming pagmamahal may limitasyon makasarili. At sa pagkakataong ito, Panginoon, yung puso namin punuin nyo ng kagalakan mula sa dakilan yung pag-ibig para sa amin. We are confident, Lord God, na mahal mo kami. Ano man ang mangyari, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ano pa kaya hindi mo kayang ibigay para sa aming minamahal mo. Lord, salamat po sa mensahe mo. Salamat, Panginoon, sapagkat naranasan namin at alam namin, mahal na mahal mo kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.